I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, mayroon tayong good news for everybody mga friends. Nakikita nyo turnover of the 90 fashion transport vehicles to LGUs by the PCSO. Quirino Grandstand kasi napakarami yan guys 29 ng October 2024. No? I think mga kababayan, ito ay pangatlong batch yata ito, no? Sabi kasi ng president, nung nagiging congressman siya, gobernador, medyo mayroong palakasan, no? Para magkaroon ng ambulansya. So, sa kanyang pamumuno, mga kababayan, walang palakasan. Sa totoo lang, kaya sabi ko, natamaan yung dapat tamaan Oh. Sabi ko nga, nasa sa isang pangulo at pinuno kung paano siya kung paano niya i-handle ang buong Pilipinas, no? Paano niya tugunin ang mga problema ng ating mga local governments. Itong ambulansya na ito guys, napakalaking tulong sa kanila po yan, lalo pag malayo sila sa hospital, no? Kailangan nila yan, hindi na kailangan ang manghiram. Kaya sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., wala nang palakasan mga bes. Bakit? Hindi lang isang probinsya ang binigyan niya, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ko nga, pangatlo ito or pang-apat batch na ito. Itong maganda sa pangulo na ito, alam niya ang pangangailangan, 'di ba? Pambihira talagang ganitong klaseng idea. Kaya sobrang nakaka-amaze yung sa kanyang speech na sinasabi niya, ini-encourage niya ang PCSO. Bakit hindi sila bumalik sa mga yung pagtutulong mga kababayan? Sabi ko nga ba, kurakot ito At least ang Pangulo, inuutosan niya na dapat ang PCSO gumalaw, tumulong sa mga local governments. Kaya yung ambulansya na yan, ay guys, maganda yan. At least yung pera ng PCSO doon napunta at tumulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. 'Di ba maganda yan? Parang iwas korupsyon. Kasi sabi nila, sa PCSO, may korupsyon dyan. Ang alam ko naman, I think, sa mga past administration, pwede, mayroon. Pero sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., walang korupsyon dyan. Kasi, ang Pangulo, siyempre, mahiya-hiya naman yung mga nakaupo dyan. Kasi, minomonitor ng Pangulo yan laging sinasabi ng Pangulo, tumulong kayo. Di ba, lahat ng ahensya ng gobyerno tumutulong. Katulad na lang ng Bagong Pilipinas Service Fair. Di ba, nakikita nyo doon, iba't ibang ahensya ng gobyerno nandoon. Ganon si Pangulong Marcos Jr. Yung mga budget ng bawat ahensya, ay naitutulong nila din. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. yan. Yan ang totoo. Kaya sabi ko, parang iwas korupsyon talaga, no? Maganda itong idea ng Pangulo. Talagang to guys, matalino talaga, no? Alam nyo, pinag-aralan niya na yan. Naging presidente ang papa niya, kaya kumbaga, alam niya ang kalakaran, mga kababayan. Kaya believe ako talagang very well experienced ito sa pamumuno, no? Kaya bagay na bagay sa kanya ang Pangulo. So dahil dito guys, no? Ito bawat lugar ito, Luzon, Visayas at Mindanao, kung nakikita nyo ngayon yan, nandyan ang Bohol, Cebu, Negros, Zamboanga. Yung nakaraan, kinarga din sa malaking barko, papuntang Jinsan naman yun. Ito, another batch na naman. Kaya yung ibang ambulansya, mga kababayan, inahatid na sa malaking barko para magbabiyahe. Tapos dahil marami yan, I think 90 yata yan, hindi kasi sa isang malaking barko, baka ma-overload, no? So bukas yung iba, ayun ang sabi dyan. So dahil dito mga besa, no, may susunod pa yan guys, hindi pa tapos yan, may mga batch pa yan. Sa dami-dami ba ng probinsya, LGUs, mga mayor sa balat ng Pilipinas Kaya ika nga,
first batch, second batch, third batch, fourth batch, ayan. May in-upload tayo siya dyan, guys, ha. Basta yung mga magagandang programa na ginagawa ni Pangulong Marcos Jr., always on time ako dyan. Mayroon akong upload, lagi akong ina-upload dyan para ma-inform yung ating mga kababayan na ang Marcos administration may ginagawa, hindi puro ngawa. 'Di ba? Kaya ito, panoorin nyo para kompleto Ricardo ang kanyang speech, mga beswa. At ang paghatid niya, no, kumbaga natatanaw niya ang isa't isa, bawat isa, unti-unting umaalis, papasok na sa barko, mga beswa. So yun guys, see you again on my next upload video. Okay? Ito, panoorin nyo. We are very happy of the gift that the President has given us, because this patient transport vehicle is very important in our municipality. Some of our barangays are quite far from the town center. Some are around 20 to 25 kilometers, and it takes around an hour and a half before we can get there. And with the number of ambulances that we have, it will take us more time even. But with the patient transport vehicle the President has given us, it makes the health services in our municipality a lot better. We can now cater to their needs. Mr. President, thank you very much, because you have given us a gift, you have given us something without us asking. Ikaw na po yung who thought of us and the needs of your people. And that is something very nice and very wonderful. Meaning to say that our President has the heart and love for his countrymen. Tapos yung municipality namin is 56 kilometers from the city. Tapos malayo pa yung may hospital kami, the provincial hospital, malayo din. So we need the PTB. On behalf of the municipality of Katmon, we would like to extend our thanks to our very good, very nice President BBM, dahil na kami ng recipient kami ng patient transport vehicle. Thank you so much, Mr. President, at saka doon sa PCSO. Malaking pasasalamat. Normally start our program. May we call on Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager and Vice Chairperson Melquiades A. Robles for his welcome remarks and overview of the program. Excellency President Ferdinand Marcos Jr., fellow government officials, LGU executives, thank you for coming today despite the not so good weather. Mr. President, very briefly, this is our third time that we had the mass distribution. We are proud to announce to you that in the provinces of Cebu and Bohol, we now have 100% of municipalities given ambulances. If it can be done in these two provinces, Mr. President, we will do it in all other provinces. So thank you very much for coming. That's a little bragging, bragging rights lang. Thank you, Mr. President, for coming. Wow. Thank you very much, General Manager Robles. Congratulations po. At this point, may we request the President to lead the turnover of the patient transport vehicle keys to the local executives, to be assisted by PCSO Chairperson, Retired Judge Felix Reyes, and General Manager Melquiades Robles. May we call on the first set of local chief executives from Cebu. Set 2, please prepare. Thank you, ladies and gentlemen. We now call on the next set of local chief executives from Cebu. Set, please prepare.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, you may exit the stage to your right. And now may we call on the final set of local chief executives from Cebu, together with the mayors of San Roque, Northern Samar, and Manapala, Murcia, and Pulupandan, Negros Occidental. Fourth set, kindly prepare. Thank you very much, ladies and gentlemen. You may now exit the stage. Okay, may we now call on the local chief executives from Bohol this time. Next set, kindly prepare. Thank you very much, ladies and gentlemen. May we now call on the next set of local chief executives, still from Bohol. Sixth set, kindly prepare. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. You may exit the stage to your right. Okay, next set, kindly go up the stage. Thank you, ladies and gentlemen. And that concludes our turnover ceremonies. Maraming salamat din po, Chairman Reyes and GM Robles. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Na nandito, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain pa. Ito lang ay patuloy sa ating programa at ipinipilit natin na ang bawat LGU ay magkaroon ng ambulansya, magkaroon ng ganitong tinatawag na patient transport vehicle. At ito naman ay programa ng PCSO na aming pag-upo ko
At nandyan na si Mel Robles at sinabi ko sa kanya nung PCSO, ang utos ko sa kanya ay balik ninyo ang PCSO sa charity work dahil nung tinitignan namin yung expenditure ng PCSO ay nababawasan yung charity work at iba yung sa ibang trabaho na pupunta ang PCSO. Kaya ito ang naging bunga niyan. Kaya sabi ko ay pinakamadali dyan dahil nung senador ako, nung congressman ako, hanggang ngayon ay maraming ating mga chief executive ng ating mga LGU ay panay hingi ng ganito, ng pension, transport vehicle, ambulansya at lahat. Ay ang sabi ko dapat siguro, hindi ko naman malaman kung bakit napakahirap na magkaroon ng ganito. At naalala ko nung gobernador ako, nakukuha mo lang yung ambulansya dati pagka medyo malapit ka sa kung sino man o pakiusap o palakasan unahan, palakasan. Kako naman, hindi naman siguro dapat ganun. Kaya sinabi ko, kailangan sabihin na lang natin, kailangan na lang, basta sabi ko, basta hanggat kaya natin, kuha ng tayo na itong mga emergency vehicle na ganito. At ikalat natin, wag na nating isipin kung saan pupunta, kung ito'y binoto ba tayo diyan, nanalo ba tayo diyan, wala nang ganun. Kung saan man nangailangan, magpapadala tayo. At ginawa nila, dahil hindi nyo na itatanong, ito ang 90th anniversary ng PCSO. May counting handa doon sa Manila Hotel mamaya. At kaya naman, karapat-dapat si vehicle ang 90 rin ang ipinibigay ngayong araw na ito. So, ako'y natutuwa na ating nagagawa ito at ipatuloy nating gagawa. Ang hihilingin ko lang sa ating mga chief executives, sa ating mga LGU heads, alagaan ninyo, patagalin ninyo. Matibay naman itong mga ito, basta't alagaan natin na mabuti. Ang maganda rito sa pagpili namin itong modelong ito, madaming pyesa ito, madaling ayusin, kahit saan makakahanap kayo, kahit sinong mekaniko kayang ayusin itong mga emergency vehicle na ito at kahit saan madali makakuha ng pyesa dahil napakahirap pagka yung mga masyadong magagandang ambulance kung minsan natatanggap namin basta't nasira, hindi mo na makikita na nakaparada na doon habang buhay. Sayang naman. Kaya tiniyak namin na itong mga emergency ay madali namang gamitin. Yun lang, alagaan natin na mabuti, patagalin natin na mabuti. At sana pagka tuloy-tuloy itong programa na ito, ay hindi lang 100% ang mabubuo natin. Ay pinagmamalaki ng PCSO kanila. Kaya daw nila mag-deliver na tigalawa. Kaya gagawin daw natin 200%. Kaya nasabi mo na yan kaya pangako na yan. Hindi na natin pwedeng, kailangan matupad yan. Mapapahiya ako rito. Announce ko rito. Kaya ulit, ako ay natutuwa na aming nagagawa ito na ang ating mga LGU ay hindi na nahihirapan. Alam naman natin na lalo na sa outside ng mga malalaking syudad ay kailangan ito kay patient transport for marami ginagamit yan sa maraming bagay. Kaya magpasalamat tayo sa PCSO sa kanilang patuloy na trabaho para sa pag-deliver ng mga emergency vehicle at ipagpatuloy natin itong programang ito. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. At this point, may we invite the President, together with the PCSO Chairman Reyes and PCSO General Manager Robles, to lead the ceremonial send-off of the 90 PTVs going to their respective localities. The PTVs are scheduled to board Ro-Ro vessels bound for Cebu and Bohol starting tomorrow, weather permitting.